Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang araw, Pilipinas. Isang mapagpalang tanghali rin po sa ating mga Novo Ecijano at sa lahat ng nanonood sa loob at labas ng ating lalawigan at maging sa iba't ibang panig po ng ako po ang inyong kaibigan, Joaquina Asmeros, sa kalat po ni Philip Show. At makakasama po natin ngayong araw si Carmel. Magandang tanghali sa iyo, Carmel. Magandang tanghali rin sa iyo, Miss Jovi at ating mga viewers. Ako po si Carmel Trinigal, ang inyong makakasama ngayong araw. Ang programang ito ay patuloy po natin ginagawa nga mas interesante sa paghahatid ng mahahalagang impormasyon at balita kasama ang buong pwersa ng TV48 tuwing Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At syempre, bago po tayo pumungo sa batang unang sigaw, maghahatid po muna kami ng kaunting ngiti at saya ngayong araw. Makakasama kasi natin ang ating mga student interns mula sa Wesleyan University Philippines at Central Luzon State University para sa ilang makukulit at nakakatawang pick-up line. At tama ka dyan, Miss Jovi, at excited na nga rin akong mapanood yan. Kaya para hindi na natin paghintayin pa ang ating mga tagapanood, narito na ang Double P Stroke Jokan. Panoorin po natin ito. Double P! Joke ka na! Ano ba yan? Kanina pa tayo nakaupo, nangangawit na ako. Kaya nga, tara na lang mag-drawing sa lupa. May stick ka ba dyan? Ito. Teka lang, may tanong ako. Anong sabi ng lupa sa kapwa niya lupa? Ano? Wala. Grounded kasi silang dalawa. Te, tignan mo yung highlighter ko. Kitang-kita kahit medyo madilim. Ay, pak na pak! Para kang binasbasan ng liwanag ah. Well, pero alam mo ba kung bakit kailangan mag-aral lang mabuti ng highlighter? Bakit? Kasi kailangan nila mag-stand out? Hindi! Kasi gusto nila maging bright student. Kaya nga, gusto ko din. Mga pre, tara na kaya mag-lunch. Nagugutom na ako eh. Kaya na pre, di ko makapa mga barya ko. Puro buo ka. Baka suklayan ako ng candy na ito. Tama ng buhay na ito, oh. Tagal-tagal, oh. Pati mga barya niya pre, malungkot din. Bakit, pre? Ah, kasi maliit ang value nila, no? Hindi pre, kasi nga lagi silang sensitive. Galing! Double P! Joke ka na! Ayan, Carmel, ating natunghayan. Ayan, mga kaibigan, ang mga mga intern. Benta ka sa'yo, Carmel. Ako na, Miss Jovi, pero kakakawa ng ating mga lesyo na napasaya naman po tayo kahit pa paano ngayong tanghali. Ayan, nawawala na ng boses si Carmel. Ayan, napangiti niyo pa rin naman siya ngayong umaga nito, ngayong tanghali. Of course. At syempre po, maraming salamat sa ating mga student intern mula po sa Wesleyan University Philippines at Luzon State University.
At syempre marami po ang kanilang itikaan mga pick-up lines na paniguradong magpapangiti sa inyong mga labi. Ayan. At syempre, huwag po kayong BBQ dahil susunod na ang ating balita, ang unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Picture kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, first-time applicants, mas madali nang makakakuha ng postal ID sa mga post office sa bansa. Sa regional news, Pac Silica binubuo ng alyansa ng mga bansa upang hindi umano umasa sa China. Pinangangambahan ng banta sa gitnang Luzon. Sa presyong palengke, mura at dekalidad na customized apparel, patok sa mga riders at organisasyon. Sa Bantay Krimen, babala sensitibong balita. 2 babaeng LTO fixer nadakip sa entrapment operation ng LTO at Highway Patrol Group. Ating viral news, 20 kilong plastic nagiging upuan ng mga estudyante, basura, ginagawang pag-asa sa silid-aralan. At sa Showbiz Roundup, James Reid inaming akalang imposibleng makatambal si Catherine Bernardo. Seryeng Someday trending. Janine Berdin na kinilala ni Demi Lovato at Tochi rarampa na sa kanyang unang solo concert. At MTRCB itinatawag ang pamunuan ng It's Showtime, bunsod ng mga reklamong ukol sa colorist remarks at hindi angkop na biro. At narito na mga balita sa oras na ito, first-time applicants, mas madali na makakakuha ng postal ID sa mga post office sa bansa. Isisigaw sa report ni Shane Tolentino. Nilinaw ng Philippine Postal Corporation na hindi na kailangan ng valid ID para makakuha ng postal ID. Isinagawa ang paalala upang ituwid ang maling akala ng publiko na kailangan pa ng ibang opisyal na dokumento. Layunin nitong mas mapadali ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng mga Pilipinong kukuha pa lamang ng unang opisyal na ID. Kailangan lamang magsumite ng birth certificate, barangay certificate o katibayan ng tirahan at postal ID application form sa pag-apply. Tinatanggap din bilang patunay ng tirahan ang mga resibo sa kuryente, tubig o internet na nakapangalan sa aplikante. Dahil dito, mas mabilis at mas madali nang nakakakuha ng opisyal na dokumento ang mga residente sa bansa. Kabilang sa mga nakinabang ang estudyanteng si Eril Nicolas mula sa Wesleyan University, Philippines para sa kanyang mga kinakailangang papeles. Gagamitin niya ang nasabing card para sa pagkuha ng kanyang board exam at lisensya sa pagmamaneho. As a student po na may plan mag-take ng board exam, maganda po siya yung postal ID para i-present dun sa PRC. And also, may plan din po kasi kung mag-drive in the future. Pagkuha po ng lisensya, driver's license, is maganda rin po yun, pandagdag para i-present. Ayon sa kanya, malaking tulong ang mabilis sa proseso at ang Rush ID service sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Bilang estudyante po na wala namang previous ID, napaka-smooth na po para sa akin. Kasi halimbawa po sa school namin, merong kailangan kaming presenta ng valid ID. Ngayon po, may mga pe-present na po kami agad kasi PSA tsaka barangay clearance lang is makakakuha na po kayo. As in, punta lang kayo, one stop lang. Ito po yung una. Actually, ngayon ko lang po siya kinuha din. Sabi sa akin, almost 5 days lang i-wait ko.
Kaya po nagulat ako kasi yung ibang mga review po before is sinasabi nila na 2 weeks yan, matagal yan. Inaasahang malaking tulong ang panuntunang ito sa mga estudyante, job seekers, senior citizens at iba pang mamamayan. Magagamit ang nasabing dokumento sa pagbubukas ng bank account, pag-apply ng pasaporte at iba pang opisyal na transaksyon. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw. At sa regional news, PAC-SILICAG, totoo ng alyansa ng mga bansa upang hindi umano umasa sa China. Yung pinangangambahan ng banta sa gitnang Luzon. Mariing tinututulan ng mga grupo at samahan ng mga magsasaka sa Central Luzon ang PAC-SILICA. Ayon sa Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura o UMA at Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP. Ang US-led initiative na ito ay magdudulot lamang ng malawakang pinsala sa bansa. Ang planong Economic Security Zone sa Central Luzon ay maaari magdulot ng pangaagaw sa lupa, pagbaba ng kalidad ng sahod at pagkasira ng kalikasan. Ang PAC-SILICA ay isang alyansa na binubuo ng humigit kumulang 30 bansa tulad ng United States, Japan, South Korea, United Kingdom at European Union. Layunin nitong patatagin ang global supply chain para sa artificial intelligence o AI, semiconductor at critical minerals upang bawasan ang pagdepende sa China pagdating sa semiconductor technology. Gagawin sa New Clark City sa Tarlac ang isang 4,000-acre tech zone na kasing laki ng 2,200 football field. Kailangan ng proyekto ng malaking supply ng kuryente dahil ang isang server rack pa lang ay kumukonsumo na ng kuryente na pang 50 hanggang 100 na kabahayan. Bukod dito, gagamit din ang pasilidad ng hanggang 5 million gallons ng tubig araw-araw para sa evaporative cooling system ng mga umiinit na AI chip. Kaya naman sa press statement ng UMA, sinabi nilang palalalain lang ng PAC-SILICA ang usaping agrikultura sa bansa. Binigyang diin din ni KMP Chairperson Danilo Ramos na ang Central Luzon ng isa sa mga pangunahing food granary ng bansa. Anya ang pag-agaw at pagkalit sa mga lupang sakahan para gawing mga AI at industrial hub ay nagbabanta sa food security ng Pilipinas. Sa halip na ipamigay ang lupa sa mga foreign corporate interest, dapat umanong mag-invest ang gobyerno sa mga patubig, cold storage at drying facilities para sa mga lokal na magsasaka. Nagbabala rin ng mga grupo sa matinding epekto ng proyekto sa mga likas na yaman. Unang-una rito ang malaking demand sa tubig dahil ang mga data center at chip manufacturing plants ay gumagamit ng milyong-milyong galon ng tubig araw-araw para sa cooling systems. Maaari itong makipag-agawan sa patubig ng mga sakahan at supply ng tubig sa Tarlac at mga karatig lalawigan. Maliban pa rito ang malaking konsumo sa kuryente ng mga AI servers ay magdataas na ng kuryente sa bansa. Dahil dito patuloy ang panawagan ng iba't ibang samahan ng mga magsasaka sa gobyerno na ibasura ang PAC-SILICA initiative. Agrikultura, reforma sa lupa, at pagtiyak na ang sakahan ay mananatili sa kamay ng mga lokal na magsasaka. At sa presyong palengke, mura at dekalidad na customized apparel, patok sa mga riders at organisasyon. Isisigaw ni Elsa Navarro. Mas pinalalawak ng Tunay Clothing ang kanilang serbisyo sa paggawa ng customized apparel para sa iba't ibang organisasyon at events. Kabilang sa kanilang mga produkto ang made-to-order t-shirts, jerseys, polo shirts, riding vest, at iba pang sublimation apparel. Ayon sa may-ari at manager na si Chris Isla, layunin nilang makapaghatid ng dekalidad na kasuotan na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa bawat grupo. Nag-aalok din sila ng iba't ibang printing options at customized designs para sa mas maliliit at malalaking orders. Nagpapa-endurance din kami, nakagawa na kami ng endurance hanggang B9. Ito ang umpisa ng B3. B3 2001. Good quality po siya. Ayan. Ayan po yung details niya. Kasama rin sa kanilang serbisyo ang paggawa ng mugs, ID lace, tarpaulin, keychains, stickers, at iba pang promotional items. Nagsisimula naman sa 350 pesos ang sublimation t-shirt, 380 pesos ang polo shirt, at 500 pesos ang long sleeve at riding vest, habang nakadepende sa disenyo at dami ang presyo ng customized orders.
Sa gusto pong mga magpa-customize po ng school uniform, riding group, club, basketball po, pwede po kayong bumisit po sa aming store. For your big discount, visit lang po kayo sa aming store. Matatagpuan ang showroom ng Tune Clothing sa Barangay Luna, Santa Rosa, Nueva Ecija, malapit sa Fuel Star Gasoline Station, at tumatanggap sila ng orders mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa pamamagitan ng nationwide delivery. Kasama si Jeff Gonzalez at Smell Street 23rd, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw. Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. 2 babaeng LTO fixer nadakip sa entrapment operation ng LTO at Highway Patrol Group, isisigaw sa report ni Clarissa de Guzman. Arestado ang 2 babae sa entrapment operation ng LTO at PNP Highway Patrol Group dahil sa umano'y pangingikil ng pera. Ayon sa investigasyon, humingi ang mga sospek ng 45,000 pesos para sa ilegal na pagproseso ng driver's license. Gayunman, hindi pa rito nagtapos dahil muli pa nilang hiningan ng karagdagang bayad ang biktima. Dahil dito, nagsagawa ng entrapment operation ng LTO at PNP HPG na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Nahaharap ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 11032 at usurpation of official functions. Samantala, muling iginiit ng LTO na mahigpit nilang nilalabanan ang mga LTO fixer sa buong bansa. Binigyang diin din ng ahensya na wala silang pinapahintulutang non-appearance transaction sa pagkuha ng driver's license, kaya hinikayat ang publiko na dumiretso lamang sa opisyal na tanggapan dahil mas mabilis na ang digitalized na sistema. Ako po si Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. At sa ating viral news, 20 kilong plastic naging upuan ng mga estudyante. Basura ginagawang pag-asa sa silid-aralan. School chair mula sa recycled plastic ang layunin ng kampanyang Color with Stabilo, Provide a Chair for Students. Kahalip na mapunta sa tambakan ng mga daluyan ng tubig, ang mga nakolektang plastic waste ay ginagawang matitibay na upuan para sa mga estudyante. Pinangungunahan nito ng Stabilo Philippines, katuwang ang The Plastic Flamingo, National Bookstore at Pandayan Bookshop. Dahil dito nabibigyan ng pangalawang buhay ang mga plastic habang natutulungan ng mga paaralang kulang sa maayos sa classroom furniture. Ayon sa post ng Stabilo Philippines, humigit kumulang 20 kilo ng plastic waste ang kailangan upang makagawa ng isang school chair. Ang bawat upuan ay yari sa 100% recycled plastic. Bukod dito, ang mga mahirap i-recycle na plastic ay pinoproseso ng The Plastic Flamingo. Pagkatapos, ginagawa itong matibay na school chair na maaaring gamitin ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Layunin ng proyekto na mabawasan ng plastic pollution. Kasabay nito, tinutugunan din nito ang kakulangan ng upuan sa ilang paaralan. Kasama sa kampanya ang pagbili ng piling Stabilo Colored Pencil Sets. Sa bawat 280 participating Stabilo Colored Pencil Sets na mabibili, isang recycled school chair ang mapupondohan. Pagkatapos ng campaign period, ang mga upuan ay pamamahagi sa mga pampublikong paaralan. Nagsimula ang kampanya noong May 1 at pagtatapos sa August 31, 2026. Samantala, ang paggawa at distribusyon ng mga upuan ay isasagawa matapos ang kampanya. Samantala, ang sample ng recycled school chair ay nakadisplay sa piling sangay ng National Bookstore at Pandayan Bookshop. Dahil dito maaaring makita ng publiko ang aktual na upuang gawa mula sa recycled plastic. Makikita rin kung paano nagiging kapaki-pakinabang ang dating wrappers, packaging at iba pang plastic waste. Sa halip na maging basura, nagiging mahalagang kagamitan ng mga ito sa loob ng silid-aralan. Sa tulong ng iba't ibang katuwang, ang dating tinatapong plastic ay nagiging matibay na upuan para sa mga batang nangangailangan.
Mula sa pagiging kampyon ng Tawag ng Tanghalan noong 2018, handa nang sakupin ng OPM singer-songwriter na si Janine Berdin ang malaking entablado para sa kanyang kauna-unahang solo concert ngayong darating na October. Gaganapin ang concert ni Janine Berdin sa October 7 sa New Frontier Theater. Sa kanyang Instagram post, pabirong nakiusap ang singer sa kanyang mga fans na bumili ng ticket dahil nahihiya raw siyang hindi ito ma-sold out. Pero mukhang malabong mangyari ito dahil mayroon na siyang halos 6 na milyong monthly listeners sa Spotify. Kamakailan lang ay nag-viral sa Wish 107.5 Buzz ang kanyang live performance ng kantang What If I Miss You for the Rest of My Life. Umabot pa nga sa kaalaman ng mga sikat na international artists gaya ni Demi Lovato at Doechii ang kanyang nakakamanghang boses. Trending ngayon sa social media ang tambalang Kat Reed matapos aminin ni James Reid na akala niya ay imposibleng mangyari ang pakikipagtambal niya sa Asia superstar na si Catherine Bernardo. Ayon kay James, dahil nanggaling sila sa magkaibang sikat na love team era, hindi niya inaasahang magsasama sila sa iisang proyekto. Kaya naman ang kanilang pagbibida ngayon sa bagong primetime series na Someone Someday ang itinuturing na sagot sa matagal ng pangarap at pananabik ng kanilang mga fans. Umapaw ang papuri online sa unang linggo ng serye kung saan binalikan din ng fans ang naging pahayag ni James na napakadaling katrabaho ni Catherine dahil sa pagiging bukas at palakaibigan nito sa set. Patuloy na umaani ng milyong-milyong tweets at views ang bawat eksena ng dalawa na patunay na certified trending ang kanilang makasaysayang pagtatambal. Isang malaking hamon sa usapin ng sensitivity sa telebisyon ang muling hinarap ng noontime variety show na It's Showtime matapos silang ipatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ang ipinadalang notice to appear ng ahensya ay nag-ugat sa sunod-sunod na reklamo ng mga netizen hinggil sa mga kontrobersyal na biro at eksena sa naturang noontime show. Kabilang sa mga inirereklamo ang mga binitawang salita ng host na si Vice Ganda na binatikos online bilang colorist remarks o pangmamaliit sa kulay ng balat ng isang mananayaw, pati na rin sa ilang pisikal na pagbibiro na hindi raw angkop sa mga batang manonood. Bagamat agad na naglabas ng public apology ang pamunuan ng programa, ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala sa buong industriya ng sining at media. Ayan, at syempre Carmel, magbabasa naman tayo ngayon ng ating mga comments at messages mula sa ating mga taga-subaybay. Kaya naman simulan na natin, ano ang first comment? May unang mensahe, galing kay Fine Fadalian. Congrats! Yes, mas maganda ang agriculture. Marami rin ako natutunan sa school ko noong high school dahil isa siyang agricultural sa Mindoro. Yan ay patungkol dito po sa 18-year-old na nakapagtayo ng hydroponics na ngayon nga po ay kumikita ng 34,000 kada buwan. At dito nga po sa ating post ay nagsimula po siya sa paggamit lamang ng naipon niyang 50 pesos na baon araw-araw. Yun ang kanyang ginamit na nakapagsimulat. Ngayon niya kumikita na siya ng 30,000 monthly. Kaya sabi nga po ni Ate Fine na maganda talaga ang agriculture, lalo na po dito sa atin sa Pilipinas, na napakarami po nating resources pagdating sa agrikultura na maaari po nating gamitin, makapag-invento tayo ng mga bagay na talaga namang pagkakakitaan po natin. Lalo na dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, since rice granary din tayo at agrikultura din ang pangunahing kinabubuhay. Next message po natin. Galing naman po kay Nestor Feria, sana magamit mga yan sa tamang gagamitan. Yung iba kasing government services vehicle, ginagawang service ng mga nasa pwesto na para bang sarili nilang sasakyan, panghatid sundo ng mga estudyante, pang mall, etc. Ayan naman ay patungkol sa natanggap na bagong patient transport vehicle ng Nueva Ecija. Kabilang nga po ang ating lalawigan sa nakatanggap ng 34 nakatanggap niyang vehicle sa lahat ng 34 na lalawigan sa Northern at Central Luzon. Yan nga po ang panawagan ni Nestor na sana magamit nga po yan sa talaga namang nangangailangan. Lalo na po nakalagay na patient transport vehicle. So sana magamit natin yan sa mga emergency at sa mga nangangailangan talaga. Ayan. Next message po natin.
Galing naman kay Tere Ercilia, napakalaking tulong po yan sa mga mamamayan at sa mga mag-aaral kung magagamit ito ng tama at maibigay ang magandang serbisyo publiko. Salamat po. Galing naman po yan sa natanggap ng Science City of Muñoz na 3 million pesos para nga po dyan sa AI na magagamit po nila para sa pagpapaunlad ng kanilang bayan sa pamamahala po sa lungsod, sa paghahanda po sa mga sakuna at pag-aayos ng pondo ng lungsod, pati na rin po sa pagpaplano ng mga proyekto. Kaya talagang malaking tulong po yan kung magagamit po natin yan sa mga nakalaan talaga na dapat paggamitan na mapapakinabangan po ng bawat mamamayan dyan po sa Science City of Muñoz. At message pa po natin. Galing naman po kay Efren Valin Borromeo. Congrats, malayo pa sana marating mo. Tungkol yan saan? Novo Ecijano swimmer. Ayan. Ayan, oo. Ito ay taga-Gimba. Ito nga ba yung taga-Gimba na na swimmer na nanalo? Oo, siya nga. Ayan. So, congratulations sa ating mga atleta na talaga namang lumalaban, Carmel, sa iba't ibang lugar, national or international. Ay talaga nakakapag-ibig ng mga gold medals or mga awards talaga sa mga sinasabi nila. So, congratulations. Next message po natin. Galing naman kay Oscar Padilla, sana sa makatwiran at mapakinabangan ng mga estudyante ang program na yan. Ito naman ay patungkol sa ano yan? Yung 200K Sa naman. 200K, ayan na matatanggap po ng bawat barangay. So, bawat barangay po sa buong bansa, mayroon po tayong mahigit 42,000 na barangay po sa buong bansa ang makatatanggap po ng 200,000 pesos. Mula po yan sa bawat barangay makikinabang program ng Administrasyong Marcos. So, under po niyan ay 100,000 po dyan ay ilalaan para sa 5 estudyante na mga incoming 4th year college students. Bibigyan sila ng 20,000 habang ang 100,000 naman ay ilalaan sa mga pangangailangan o mga proyekto na talagang makakatulong sa kanilang mga barangay. So ayan, hintayin natin ang pagbaba nito sa ating lalawigan. Mula po yan, sa ilalim po yan ng Socio-Civic Projects Fund. Ayan, mula po sa Office of the President. Message. Galing naman kay Percival Carillo, sana lahat ng sapa linisin para maganda daloy ng tubig. Ayan, patungkol naman ito sa naging desilting operation po ng National Irrigation Administration Aurora Nueva Ecija Irrigation Management Office na nilinis po, tinanggalan ng mga banlik at iba pang mga bara dyan sa Bulakid Creek po sa Barangay Villarosa, Nueva Ecija. At dahil po yan sa kahilingan din ng mga magsasaka, nasa 0.7 kilometers din po yung nilinis na yan, tinanggalan ng mga banlik para po sa maayos na daloy ng salamat. Next message. Galing naman kay Bautista Castro Christian, galing naman di na mahihirapan pag may bagahe, diretso Cubao na agad. Ayan, ito yung isang magandang balita po sa mga commuter po sa General Mamerto Natividad dahil may direkta na nga pong biyahe papuntang Cubao dahil po sa pagsisimula yan ng bagong ruta po ng Baliwag Transit Incorporated simula po sa August 3, 2026. So, sila po ay mag-ooperate ng Monday to Sunday at 3:45 a.m. ang alis nila sa Mamerto, General Mamerto, papuntang Cubao. At ang alis naman ng biyaheng ito from Cubao pauwi sa General Mamerto natin ay 2:40 p.m. Ayan, kaya mas mapapadali na po talaga ang inyong magiging biyahe. Ito, sila po ay matatagpuan po sa harap ng palengke po ng General Mamerto Natividad. At nadaan po yan sa SCTEX, Santa Rosa, Mayapyap Sur, Kabulihan at Platero. Ayan. That's po sa bayan ng General Mamerto Natividad. May mensahe pa tayo. At yan na nga po ang mga balitang ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Carmel Bigal at ito pong ating programa ay hatid pa rin po sa atin ng DPTV System and Technology.
At ako naman po si Jovelyn Astero, sa ngalan pa rin po ni Philip Double P Picture. Siyempre nakasama rin po natin sina Shane Tolentino, Teresa de Guzman, Amber Salazar, Ma'am Milena Picard, Elsa Navalio, student intern, at mga ating mga tech team, admin, editors, cameraman, and drivers. Sa ating mga taga-subaybay, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, mga araw ng Miyerkules at Biyernes. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kwentuhan dito lamang po sa ating programang Double P. Love you! Happy weekend!